Sariwa ang pag-ihip ng hangin sa bayan ng San Rafael, Laguna, tagsibo ng taong 1,874. Ang alikabok ay sumasayaw sa mga kalsada, halong amoy ng lupa at usok mula sa mga nilutong uling. Isang araw na tigang at mainit, kung saan tanging mga taong may dahilan lang ang gumagalaw. Ako ang babaeng ipinagbili ng aking sariling ama, ito ang kwentong hindi ko inaasahang maririnig mula sa sarili ko. Kumusta? Ako si Amihan de la Cruz, 21 taong gulang, tubong bayan ng San Rafael. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya, sanay sa tahimik na buhay, hanggang sa dumating ang araw na tila nawala ang lahat ng aking kalayaan. Ipinanganak ako sa maliit na baryo, kung saan ang mga tao'y simpleng nagsasaka at nagtitiis sa kahirapan. Ang ama ko, si Mang Lito, ay kilala sa pagiging matapang pero mahigpit. Sa araw na iyon sa plaza ng bayan, inilagay niya ako sa gitna ng mga tao, parang ako'y paninda sa palengke. Sabi niya, sino man ang may pera, pwede nang dalhin si Amihan ngayon din. Hindi siya nagbiro. Hindi tumawa ang mga tao, ngunit may malalim na katahimikan, parang bumigat ang hangin sa paligid. May mga babae na lumilingon, mga bata na nagtago sa likod ng kanilang mga ina. Ngunit ako'y nakatayo, ang araw ay mainit sa balat ko, at ang kahihiyan ay naglalagablab sa puso ko. Sinabi pa ng ama ko, walang anak ang babaeng ito, kahit anong pilit, walang bunga. Pero matibay ang kamay niya, at matatag ang ngipin, may halaga yan. Hindi ko nilabanan. Naranasan ko na ang ganito dati, nung tinaboy ako ng una kong asawa, nung inagaw ang puting kasuotan ko, nung napahiya ako sa mga taong dapat ay nagmamahal sa akin. Nakatayo ako sa likod ng mga tao, tahimik lang. Ang nanay ko, si Aling Rosa, ay nakatayo rin doon, nakabalot sa isang lumang alampay, nakatitig sa lupa, walang sinabi, walang ginawa kundi manood. Nang humupa ang tao, may isang lalaki na lumapit, matangkad, may malapad na balikat, suot ang isang lumang barong Tagalog na may alikabok, at may sombrerong malapad na nagdilim sa mukha niya. Hindi niya ako tinanong ng pangalan, ni hindi niya ako tiningnan para alamin kung ano ako. Kinuha lang niya mula sa kanyang balabal ang isang supot ng balat at inilagay ang barya sa lamesa. Sigurado ka? Tanong ng ama ko. Hindi na pwedeng ibalik. Hindi siya kumibo. Hindi na siya hahatulan, sabi niya, at pagkatapos ay umalis na. Hindi ako gumalaw. Ang karamihan ay naglakad na palayo, wala nang nag-alala kung saan ako pupunta. Napuspos ako ng takot at kawalang pag-asa. Nang huli, ang ama ko ay may huling tulak sa akin, sige na, ikaw na ang kanya. Bumangon ako, kinuha ang maliit kong bag, lumang tsinelas at isang kwintas na mailarawan ng nanay ko, at sumunod sa lalaki sa gitna ng alikabok. Nasa tabi ng panday ang karwahe na nakatali sa 2 kalabaw, tahimik na parang sarili niya. Umakyat ako sa harap, naupo sa tabi niya ng walang salita. Hindi ko pa alam na ang pangalang iyon ay si Bayani Santos. Ibinigay niya sa akin ang isang dentadong timba, mahabang biyahe ito, sabi niya. Ang tubig ay mailasa ng kalawang at hangin. Hindi siya muling nagsalita at hindi rin ako nagtangka. Habang umuusad kami palabas ng San Rafael, ang kapatagan ay nagbukas na parang isang pahina na naghihintay na sulatin. Walang ibon, puro hangin at damo, at ang pag-iyak ng leader ng mga tali. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko, ngunit sa gabay ng isang lalaking hindi ko kilala, nagsimula ang bagong buhay na ito, isang buhay na puno ng mga lihim, pagsubok, at pag-asa. Mabagal ang pag-ikot ng mundo sa bagong buhay na ito na dinala sa akin ni Bayani. Sa gitna ng malawak na bukirin ng bayan ng San Rafael, isang maliit na bukid ang aming tinuluyan, bahay na yari sa kahoy, medyo nakayuko, tila nakikinig sa mga kwento ng hangin at panahon. Sa likuran nito, may isang payak na kamalig, mga manok na nagtatakbuhan sa damuhan, ang mga tunog nila ay parang musika sa gitna ng katahimikan. Lumapag kami sa harap ng bahay. Hindi niya ako tinanong kung susunod ba ako, alam ko na dapat. Umakyat ako sa maliit na hagdang kahoy, ang mga tabla ay umuungo sa ilalim ng timbang ko. Ang pinto ay hindi tunay na pinto kundi isang makapal na kumot na nakapako sa kahoy para hadlangan ang hangin. Pagpasok, ang 3 batang lalaki at isang maliit na batang babae ay tumingin sa amin. Ang mga mata nila ay malalaki, pula ang mga pisngi, at tila napuno ng lungkot ng 2 taong nawala sa kanila, ang kanilang ina na pumanaw dahil sa malubhang sakit 2 taon na ang nakalilipas. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas malakas pa kaysa bagyong dumaan.
Si amihan ito, sabi ni Bayani, ang bagong kasama natin. Dumiretso ang bunso, si Luningning, 5 taong gulang, at niyakap niya si Bayani ng mahigpit. Siya ay ang ilaw ng bahay na ito, kahit na siya ay napakabata. Tinuro niya sa akin ang mga kwarto sa itaas. May tubig pa sa timba, mainit pa, sabi niya. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdan, ang kamay ko'y dumadampi sa malamlam at malamig na dingding. Ang kwarto ay maliit, payak, isang palanggana, isang makitid na kama, isang bintana na nakatanaw sa mga bakod na iari sa kahoy at tuyong damo. Naupo ako sa gilid ng kama, hindi ako umiyak, hindi pa, pero nanginginig ang mga kamay ko sa aking kandungan habang nakikinig sa mga tunog ng mga taong hindi ko paganap nakilala. Ang bahay na ito ay hindi pa akin, ngunit unti-unti itong nagiging tahanan. Kinabukasan, gising ako sa amoy ng usok, kape, at bahagyang nasusunog na pagkain. Ang mga bata ay gumagalaw ng maingat, may mga hakbang na maingat, mga pag-uusap na mahina, at mga ubo na sumisira sa katahimikan. Hindi ko pa alam kung sino ang mahimbing ang tulog, sino ang mahilig sa matamis na kape, o kung paano nila gusto ang kanilang itlog. Tahimik ang mga bata sa paligid ko. Si Mateo, ang panganay, ay nakamasid ng nakatupi ang mga braso at tila mas matanda kaysa sa kanyang edad. Si Lito, na palihim na nakikipag-usap kay Tomas, ay patuloy na nagmamasid sa akin na parang sinusubukan niyang alamin kung sino ako. Si Luningning, nag-iisa lang sa tabi ng apoy, mahigpit na hawak ang isang piraso ng tela na ayaw niyang bitawan. Ang bunso, si Alon, ay palaging sumusunod sa kanya at ginagaya ang bawat kilos niya. Sinubukan kong magluto ng mga beans, ngunit nauwi ito sa malapot na paste. Hindi umalsa ang tinapay, at naipilit ko pang mapilay ang kamay ko dahil sa mainit na kawa. Nang subukan kong magtahi ng medyas, nabutas ko ang daliri ng 2 beses, at ang karayom ay gumulong sa ilalim ng kalan. Hindi ako nagsalita, pinipit ko lang ang labi at nagwalis hanggang sumakit ang mga balikat ko. Hapon na, habang nagbubuhat ng palayok na nilagang gulay mula sa kalan, napahulog ang aking hawak. Bumagsak ang mabigat na palayok sa sahig, nagkalat ang sabaw sa mga tabla. Napahinto ang mga manok sa labas at ang mga bata ay natulala. Nakatayo ako, nanginginig ang puso, naghihintay ng sigaw, ng galit na tinig, ng parusa na dati ko nang narinig. Ngunit pumasok si Bayani, matatag at tahimik. Tiningnan niya ang kalat, pagkatapos ay ako. Hindi siya nagsalita, yumuko, pinulot ang palayok, tinapon ang mga natirang sabaw, at nilinis ang sahig gamit ang basahan. Beans lang yan, sabi niya, tapos umalis na. Nakatayo ako nang nakapirming nakatingin sa dingding, ang basahan ay nasa kamay ko, at ang init ng kahihiyan ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam, isang tahimik na lakas na hindi ko pa matawag sa pangalan. Sa gabing iyon, matapos hugasan ang mga pinggan at matulog na ang mga bata, naupo ako sa beranda, ang mga kamay ko ay nakalapag sa kandungan. Malamig ang hangin at ang mga bituin ay maliwanag sa kalangitan. Sinubukan kong huwag umiyak, ngunit nabigo ako. Dahan-dahan akong lumakad sa mga kwarto ng mga bata. Si Luningning ay tinanggal ang kumot niya, si Lito ay bumubulong habang natutulog, si Alon ay nakayuko, hawak ang kamay niya sa bibig. Paalala ng mga batang naniniwala pa rin na may mag-aaruga sa kanila sa gabi. Nag-alala ako nang makita siyang nanginginig at naramdaman kong mainit ang kanyang noo. Lumabas ako sa pasilyo at naroon si Bayani. May lagnat siya, sabi ko. Kailangan ko ng dahon ng salabat at dahon ng mint kung meron ka. Hindi siya nagtatanong. Tumalikod siya at sa loob ng ilang sandali, dala na niya ang mga kailangan ko. Pinakuluan ko ang tubig, dinurog ang mga halamang gamot at nilublob ang tela sa mainit na tubig. Pinindot ko ang basang tela sa mukha ni Luningning, niyayakap ang maliit niyang katawan habang kumakanta ng mga awiting hindi natapos ng aking ina. Hindi ako tumigil, kahit nang nanginginig siya, kahit na ang lagnat ay pumapatak sa kanyang balat, kahit na ang pagod ay bumagsak din sa akin. Nanatili akong gising sa buong gabi. Nang sumikat ang araw, bumukas ang mga mata ni Luningning at mahina niyang sinabi, pancakes. Nasa pintuan si Bayani, tahimik. Ngunit ang bigat sa kanyang mga balikat ay bahagyang nabawasan, at ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin, para bang nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan, isang lakas na banal. Hindi ako ngumiti, masyadong pagod ako, pero hindi rin ako umatras sa tingin niya. Tumango lang ako at bumalik sa batang muling nakatulog sa aking mga bisig.
Sa umaga, habang bumababa ako ng hagdan, nakatitig ako sa isang papel na nakatiklop sa tabi ng isang lata ng tsaasakalan. 2 salita lang ang nakasulat, kulang sa pirma o pangalan, salamat po. Mahigpit kong niyakap ang tasa, dahan-dahang ininom ang inuming may pait na halong lasa ng pin, ngunit nagpapainit sa puso ko. Sa labas, ang kapatagan ay malawak, ang mga damo ay sumasayaw sa hangin. Tahimik akong nanood, at sa loob ko, may isang bagay na matagal nang nakabaon ang napipisil, unti-unting bumangon. Isang araw, habang nilalabhan ko ang mga kaldero sa likod ng bahay, si Alon ay lumapit ng may mga nakataas na mga kamay, masigla at tiyak. Maple, sabi niya, na tila isang mahalagang salita sa kanyang maliit na mundo. Napalingon ako ng nagulat, at niyakap niya ang aking mga binti ng mahigpit, ngumingiti na parang iyon ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanya. Hindi ko itama ang pangalan niya. Yumuko ako at niyakap siya ng mahigpit. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, ngumiti ako, hindi dahil may inaasahan o dahil may nag-utos, kundi dahil gusto ko. Habang dumadaloy ang tagsibol sa butot laman ng lupang ito, unti-unting nagbago ang ritmo ng bahay. Bumalik ang katatagan sa aking mga kamay, ang tinapay ay nagsimulang umalsa, ang mga beans ay nanatiling buo. Nagtahi ako ng mga scarf mula sa mga lumang supot na pagkain, isa para sa bawat bata. Suot nila ito nang hindi nagtatanong kung bakit. Tinuruan ko silang bumasa sa ilalim ng liwanag ng kandila, tinulungan si Lito na isulat ang kanyang pangalan sa isang piraso ng kahoy. Inaawit ko ang mga malumanay na kanta habang naghugas ng mga mangkok na maisabaw na parang mga basag na pangarap. Tinirintas ko ang buhok ni Luningning sa 2 malinis na lubid. Tinali ito gamit ang isang asul na laso na nakuha ko mula sa lumang bowl. Natutunan ko kung ano ang kinatatakutan ng bawat isa. Si Mateo ay natatakot sa kulog, si Lito ay nagsisinungaling kapag nahihiya, si Luningning ay tumatangis kapag naaalala ang ina nila. Wala sa kanila ang nagtangkang tanungin ako kung sino ako, ngunit pinagmamasdan nila kung ano ang ginagawa ko, pinakinggan kung paano ako nanatili. Minsan, nang isang bata ang nagsabi ng isang salita, "Mama," dumaloy ito ng parang hininga, isang pangkaraniwang tunog na may taglay na himig ng pag-aari at pagtanggap. Hindi itinama ni Lito ang sarili at hindi ko rin pinilit. Kinabukasan, isa-isa, sinabi rin ito ni Thomas, ni Luningning at ni Alon na tila naisip na ako ay kanila na talaga. Ako na ngayon ang kanilang mama. Walang seremonya, walang anunsyo, isang dahan-dahang pagtanggap ng kung ano ang dati ng totoo. Sa isang gabi, habang nakaupo si Bayani sa beranda, may hawak na piraso ng kahoy na hinuhubog niya sa liwanag ng lampara, dumaan ako dala ang isang bungkos ng mga labahin. "Naisip mo na bang umalis?" tanong niya, ang mga mata niya ay nakatuon pa rin sa mga kamay. Huminto ako at tumingin sa madilim na bukirin, kung saan ang duyan na nakatali sa kahoy ay dahan-dahang gumagalaw sa simoy ng hangin. "Noon pa," sagot ko. Tumango siya. "Bakit hindi mo ginawa?" Tumingin ako sa malawak na dilim, sa lugar kung saan nakatali ang duyan, at para sa unang beses sa aking buhay, sinabi ko, dito, walang humihingi na maging iba ako kaysa sa kung sino talaga ako. Ang bayan ng San Rafael ay tila nagtatago sa likod ng mga bundok, tuyong mga bubong, at mga bintana na madalas nakasarado. Hindi ko na ito napuntahan mula noong araw na ibinenta ako ng ama ko, na parang paninda sa palengke. Isang hapon, inihanda ni Bayani ang karwahe. "Kailangan natin ng asin at pako," sabi niya. "Sama ka kung gusto mo." Sumakay ako nang hindi nagtatanong kung bakit. Tahimik ang daan papuntang bayan, ang alikabok ay sumusunod sa mga kalabaw, ang kanyang isang kamay ay nakahawak sa tali, habang ang isa ay nakahiga sa hita niya. Nakalubog ang sombrero sa kanyang noo at kakaunti ang mga salita. Pagdating sa bayan, pumasok siya sa tindahan ng mga gamit. Naghintay ako sa labas, nakatawid ang mga braso, pinagmamasdan ang lansangan. Doong narinig ko ang tinig na matalim, parang palaso sa aking puso. Uy, yung babaeng baren, bumalik na pala. Lumingon ako. Nandoon si Aling Minda, ang dating biyenan ko, nakatayo sa tabi ng mga paninda, nagpapakipot sa isang piraso ng pahayagan. Katabi niya ang bagong asawa niya, naka-gloves na gawa sa tela, mapupulang pisngi, at isang kamay na nakahawak sa tiyan na hindi pa bilog. "Siya ba iyon?" tanong ng babae, na parang nagpapasikat sa buong palengke. "O yun nga siya," mahina at malakas na salita ng matandang babae, "maganda nga pero sira, di man lang kami binigyan ng kahit isang tupa na umiiyak."
Ako nga ito, malusog na bata, magdadala ng pangalan ng pamilya, hindi tulad niya na walang silbi, parang basag na garapon. Hindi ako tumugon. Nakatayo lang ako, tahimik, nakapikit ang mga labi, at napipisil ang mga kamay sa gilid ng katawan ko. Naglakad na ako palayo, pero may anino na bumalot sa tabi ko. Lumabas si Bayani mula sa tindahan, may dalang supot ng asin, ang mga mata niya ay mabagal kumilat. Tumingin siya sa dalawang babae, isang beses lang, pagkatapos ay tumingin sa akin. Siya yung nagpapatulog kay Luningning kapag masakit ang mga binti niya, sabi niya. Siya yung nagturo kay Alon na huwag magtapo ng bato. Siya ang dahilan kung bakit parang may bubong ulit ang bahay na to. Walang nagsalita. Hindi na nila kailangan. Tumango si Bayani papunta sa karwahe. Handa ka na ba? Tumango ako. Magkasama kaming naglakad palayo, iniwan ang mga salita na parang alikabok na hindi na mahalaga. Sa gabing iyon, hindi ko na binanggit ang nangyari. Pinatago ko ang mga bata sa mga kumot, hinaplos ang buhok ni Lito habang natutulog. Lumabas ako sa beranda, nakabalot sa alampay at si Bayani ay sumunod. Nakatayo kami sa tabi ng isa't isa, pinagmamasdan ang mga bituin na kumikislap sa itim na langit. Sabi mo, hindi mo kailangan magsalita, sabi ko. Hindi ko rin sinabi para sa kanila, sagot niya ng mabagal. Ang hangin ay mabigat, parang hawak ng lupa ang kanyang hininga. Sa loob ng bahay, ang ilaw ng lampara ay kumikislap at ang mundo sa labas ay parang tuyo at malayo. Dala ko ang timba, lumabas ako sa dilim. Hindi ko siya napansin sa una, nakasandal sa bakod, kalahating anino, maihawak na bote ng alak. Clay, sabi ko nang may panghihinayang, umiwas ka na. Ngunit nilapitan niya ako, halimuyak ng alak ang hininga niya, at bago ko pa maisigaw ang pangalan ni Bayani, nahawakan niya ang pulso ko ng marumi at magaspang. Hindi ko na alam kung paano ang susunod na sandali. Dumilim ang paligid nang biglang bumukas ang pintuan ng kamalig, at may mabilis na hakbang na sumulpot. Si Bayani ang unang lumusot, ang mukha niya ay seryoso, ang kamao ay nakataas. Isa lang ang palo niya kay Clay, diretso sa panga, na parang isang punyenteng bagyo na bumagsak sa lupa. Napaluhod si Clay, tila punong tinumba ng malakas na hangin, habang ang alikabok ay nalilipad sa paligid nila. Hindi tumingin si Bayani kay Clay. Nilapitan niya ako, ang mga mata niya ay nag-aalala. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Tumango ako, kahit na ang hininga ko ay mabilis at ang kamay ay nanginginig. Pasensya na, bulong ko, hindi ko maintindihan kung bakit. Hinawakan ni Bayani ang pulso ko na hinawakan ni Clay. Dahan-dahan niya itong nyapos ng malumanay gamit ang pulang bandana na nakatali sa liig niya. Walang sinuman ang hahawak sayo, maliban kung ako ang magbibigay pahintulot, mahina at matatag na sabi niya. Tiningnan niya ang sugatang kamao niya at napailing. Tanga talaga ako, bulong niya, hindi para sa akin o kay Clay, kundi para sa mundo. Sa loob ng bahay, pinakuluan ko ang tubig at nilinis ang mga sugat niya sa tahimik na paligid. Amoy sabon, tanso at usok ang bumalot sa silid. Hindi mo kailangang gawin yan, sabi ko, habang pinipisil ko ang tela sa kanyang kamay. Hindi siya nagpakita ng galit. Pinanghahawakan kita, sagot niya, hindi ko gusto ang away, pero mas ayaw ko kapag may natatakot sa akin. Napatigil ako at umiyak ng konti, hindi dahil takot, kundi dahil matagal nang walang tumayo para sa akin. Tumingin siya sa akin, may kakaibang init sa mga mata niya, parang mailihim na naunawaan. Hindi kami nag-usap ng matagal, ngunit may lumipas na bagyong katahimikan na pumuno sa amin. Kinabukasan, malamig ang hangin at kitang-kita ang hininga ko habang nakayuko ako sa kusina, naghahalo ng masa para sa biskwit. Biglang may sigaw na pumunit sa katahimikan, mataas, matalim, mula sa isa sa mga bata. Tumakbo ako palabas ng walang tsinelas. Sa tabi ng tambak ng kahoy, nakahiga si Thomas, ang mukha niya ay puno ng sakit, ang isang paa niya ay naiipit sa ilalim niya, at ang palakol na may bahid ng dugo ay nakahiga malapit sa kanya. Lumuhod ako sa tabi niya, at niyapos ko ang kanyang hita gamit ang mga kamay ko, humihikbi, Panginoon ko, bulong ko. Dumating si Bayani na mabilis at tahimik. Pinulot niya si Thomas ng mahinahon, walang salitang inilabas, at kumuha ng tubig na pinakuluan ko, mga bendahe at tela. Pinagbilhan niya ang mesa, inilapag si Thomas, at nilinis ang sugat na may dugo na sumisirit. Pinindot ko ang tela ng mahigpit habang umiiyak si Thomas, nakikipaglaban sa sakit.
Alam kong masakit, anak, sabi ko, habang nanginginig ang mga kamay ko. Kaya mo to, tiisin mo. Tahimik na nanood si Bayani habang pinagmamasdan ang bawat galaw ko. Nang huminahon na si Tomas, binulong niya, "Huwag kang umiyak, mama." Pinisil ko ang mga labi ko at nilalanghap ang pangalan na iyon ng may pag-ibig, isang panalangin na bumalot sa puso ko. Habang nagpapahinga si Tomas, napapalibutan kami ng init ng apoy at ng pagmamahal ng mga bata. Dala-dala nila ang mga simpleng bagay, may dala si Luningning na kumot, si Alon ay nakadikit sa akin, si Lito ay mailaruan na kahoy na may sira, at sinabi niya, "Maaayos mo to, di ba?" Ibig sabihin, mananatili ka. Tumingin si Mateo, ang pinakakilala sa kanila, at nagtanong ng tahimik, "Tatahan ka ba dito?" Hindi ko sinagot sa salita, tumango lang ako. Sapat na iyon. Tinawag na nila akong mama at ngayon, sa loob ng bahay na ito, naramdaman ko na para sa unang beses, ako nga iyon. Sa kabilang dako ng silid, nakaupo si Bayani, nakatingin sa apoy na parang nakikita ang mga pangarap na hindi pa nabibigyang buhay. Nang gabi na, habang tahimik na ang lahat, lumabas si Bayani sa beranda. Nakaupo ako na nakabalot sa alampay, nilalampasan ng malamig na hangin ang init ng apoy sa loob. Hindi niya ako pinilit sumagot ng tanungin niya, "Iniisip mo ba ang pag-alis?" Sagot ko, "Noon pa." Tumango siya ng dahan-dahan. "Bakit hindi mo ginawa?" Tumingin ako sa mga bituin, sa duya na dahan-dahang gumalaw, at sa mga pangarap na unti-unting nabubuhay. Dito, sabi ko, walang humihingi sa akin na maging iba kaysa sa kung sino talaga ako. At sa gabing iyon, sa ilalim ng kalangitan ng San Rafael, nagsimula ang isang bagong yugto ng aking buhay, isang kwento ng pag-ibig, tapang, at pagtanggap na hindi ko kailanman inasahan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Pasukin natin ang gabi sa San Rafael. Ang buwan ay nakatago sa likod ng mabibigat na ulap at ang hangin ay may dalang malamlam na lamig. Lumabas ako sa bahay, bitbit ang timba ng tubig, papunta sa balon. Ang mga paa ko ay hubad, dumadampi sa malamig na lupa, tahimik ang paligid. Hindi ko siya napansin agad. Nakasandal siya sa bakod, kalahating anino lamang ang bumalot sa kanya. Ang katawan niya ay nakayuko, ang sombrero niya ay nakabaligtad sa ulo, at may hawak siyang bote ng alak na maluwag na nakabitin sa kanyang mga daliri. "Clay," bulong ko, parang tinatawag ang isang anino mula sa nakaraan. "Umiwas ka na." Ngunit unti-unti siyang lumapit, ang amoy ng alak ay bumalot sa hangin. Bago ko pa maisigaw ang pangalan ni Bayani, nahawakan niya ang pulso ko, marumi, magaspang, at hindi inalagaan. Nang subukan kong sumigaw, subukan lumayo, napasara ang pinto ng kamalig ng malakas sa likod namin. Ang mga hakbang ay mabilis at matibay. Si Bayani ang unang tumakbo, ang mukha ay seryoso, ang kamao ay nakataas ng mabilis. Isa lang ang palo niya kay Clay, diretso sa panga, gaya ng malakas na bagyong bumagsak sa lupa. Napaluhod si Clay, ang alikabok ay umikot sa paligid nila, habang siya ay nakatayo, matatag na parang isang haligi. Hindi tumingin si Bayani kay Clay. Nilapitan niya ako, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Ayos ka lang ba?" Tumango ako, bagamat ang hininga ko ay mabilis, ang mga kamay ay nanginginig. "Pasensya na," bulong ko. Hindi ko maintindihan kung bakit. Hinawakan ni Bayani ang pulso ko na hawak ni Clay. Dahan-dahan niya itong nyapos gamit ang pulang bandana sa kanyang leg. "Walang sinuman ang hahawak sa'yo maliban kung ako ang magbibigay pahintulot," mahina ngunit matatag ang kanyang sinabi. Pumasok kami sa loob ng bahay, at ako ang nagpakulo ng tubig upang linisin ang sugat niya. Amoy sabon at usok ang pumuno sa silid. "Hindi mo kailangang gawin yan," sabi ko habang pinipisil ang tela sa sugat. Ngumiti siya ng bahagya. "Pinanghahawakan kita," sagot niya, "hindi ako mahilig makipag-away, pero mas ayaw ko kapag may natatakot sa akin." Hindi ko mapigilan ang luha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matagal na panahon, wala pang tumayo para sa akin ng ganito. Tumingin siya sa akin, at may init sa kanyang mga mata na parang mailihim na naunawaan. Hindi kami nag-usap ng matagal, ngunit may dumaan na isang malakas na katahimikan, isang pag-ibig na hindi kailanman sinabi, ngunit ramdam namin. Kinabukasan, habang nagmamasa ako ng biskwit, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan. Tumakbo ako palabas, at nakita ko si Tomas na nakahiga sa tabi ng tambak ng kahoy. Ang mukha ay puno ng sakit, ang paa niya ay naipit, at ang palakol ay may dugo.
Lumuhod ako sa tabi niya, niyapos ang kanyang hita, at umiyak ng tahimik. Kaya mo to anak, tiisin mo, bulong ko. Dumating si Bayani ng mabilis at tahimik, kinuha si Thomas at nilinis ang sugat. Pinindot ko ang tela ng mahigpit habang umiiyak si Thomas, habang si Bayani ay tahimik na nanonood. Huwag kang umiyak, mama, bulong ni Thomas. Pinisil ko ang mga labi ko at inisip na ang tawag na mama ay isang panalangin na bumalot sa aking puso. Habang nagpapahinga si Thomas, ang mga bata ay nagdala ng kumot, mga laruan at mga pangako. Si Lito ay nagbigay ng sirang kabayo na kahoy at sabi niya, "Maaayos mo to, kaya mo yan." Tumingin si Mateo at tahimik na tinanong, "Tatahan ka ba dito?" Tumango ako nang hindi nagsasalita. Sapat na iyon. Tinawag na nila akong mama at sa bahay na ito, naramdaman ko na para sa unang beses, ako nga iyon. Sa kabilang sulok, si Bayani ay nakaupo, nakatingin sa apoy, tila nakikita ang mga pangarap na unti-unting nabubuhay. Nang gabi, habang tahimik ang lahat, lumabas si Bayani sa beranda. Nakaupo ako, nakabalot sa alampay, nilalampasan ng malamig na hangin ang init ng apoy sa loob. Hindi niya ako pinilit sumagot ng tanungin niya, "Iniisip mo ba ang pag-alis?" Sagot ko, "Noon pa." Tumango siya ng dahan-dahan. "Bakit hindi mo ginawa?" Tumingin ako sa mga bituin, sa duyan na dahan-dahang gumalaw, at sa mga pangarap na unti-unting nabubuhay. Dito, sabi ko, walang humihingi sa akin na maging iba kaysa sa kung sino talaga ako. At sa gabing iyon, sa ilalim ng kalangitan ng San Rafael, nagsimula ang isang bagong yugto ng aking buhay, isang kwento ng pag-ibig, tapang, at pagtanggap na hindi ko kailanman inasahan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Pasok ang gabi sa San Rafael, tahimik at maihalong lamig ang hangin. Bitbit ko ang timba ng tubig, nilalakbay ang mahabang daan papunta sa balon. Hubad ang mga paa ko, dumadampi ang malamig na lupa sa aking talampakan, habang ang dilim ay bumabalot sa paligid. Hindi ko siya napansin agad. Nakasandal siya sa bakod, kalahating anino ang bumabalot sa kanyang anyo. Nakayuko ang ulo, nakabaligtad ang sombrero, at maihawak na bote ng alak na maluwag na nakakabit sa kanyang mga daliri. "Clay," bulong ko ng mahina, parang tinatawag ang anino ng nakaraan. "Umiwas ka na." Ngunit lumapit siya ng dahan-dahan, ang amoy ng alak ay bumalot sa hangin. Bago ko pa maisigaw ang pangalan ni Bayani, nahawakan niya ang pulso ko, marumi, magaspang, at hindi inalagaan. Nitong sandali, bumukas ng malakas ang pinto ng kamalig sa likuran namin, at may mabilis na hakbang ang sumulpot. Si Bayani, matatag at determinado, ang unang tumakbo. Ang kanyang kamao ay tumama kay Clay sa panga, isang malakas na palo na parang bagyong bumagsak sa lupa. Napaluhod si Clay, ang alikabok ay umikot sa paligid nila, habang si Bayani ay nanatiling matatag. Hindi tumingin si Bayani kay Clay. Nilapitan niya ako, ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. "Ayos ka lang ba?" tanong niya. Tumango ako, bagamat mabilis ang hininga at nanginginig ang mga kamay. "Pasensya na," bulong ko, hindi ko maintindihan kung bakit. Hinawakan ni Bayani ang pulso ko na hawak ni Clay. Dahan-dahan niya itong nyapos gamit ang pulang bandana na nakatali sa liig niya. "Walang sinuman ang hahawak sa'yo maliban kung ako ang magbibigay pahintulot," mahina ngunit matatag ang kanyang sinabi. Pumasok kami sa bahay, pinakuluan ko ang tubig upang linisin ang sugat niya. Amoy sabon at usok ang pumuno sa silid. "Hindi mo kailangang gawin yan," sabi ko habang pinipisil ang tela sa kanyang sugat. Ngumiti siya ng bahagya. "Pinanghahawakan kita," sagot niya. Hindi ako mahilig makipag-away, pero mas ayaw ko kapag may natatakot sa akin. Hindi ko mapigilan ang luha, hindi dahil sa takot, kundi dahil matagal nang walang tumayo para sa akin. Tumingin siya sa akin, may init sa mga mata na parang mailihim na naunawaan. Hindi kami nag-usap ng matagal, ngunit may dumaan na malakas na katahimikan, isang pag-ibig na hindi kailanman sinabi, ngunit ramdam namin. Kinabukasan, habang nagmamasa ako ng biskwit, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan. Tumakbo ako palabas, nakita si Tomas na nakahiga sa tabi ng tambak ng kahoy, ang mukha niya ay puno ng sakit, ang paa niya ay naipit, at ang palakol ay may dugo. Lumuhod ako sa tabi niya, niyapos ang kanyang hita, at umiyak ng tahimik. "Kaya mo to anak, tiisin mo," bulong ko. Dumating si Bayani ng mabilis at tahimik, kinuha si Tomas at nilinis ang sugat.
Pinindot ko ang tela ng mahigpit habang umiiyak si Thomas, habang si Bayani ay tahimik na nanonood. "Huwag kang umiyak, Mama," bulong ni Thomas. Pinisil ko ang mga labi ko at inisip na ang tawag na Mama ay isang panalangin na bumalot sa aking puso. Habang nagpapahinga si Thomas, ang mga bata ay nagdala ng kumot, mga laruan at mga pangako. Si Lito ay nagbigay ng sirang kabayo na kahoy at sabi niya, "Maaayos mo to, kaya mo yan." Tumingin si Mateo at tahimik na tinanong, "Tatahan ka ba dito?" Tumango ako nang hindi nagsasalita. Sapat na iyon. Tinawag na nila akong Mama at sa bahay na ito, naramdaman ko na para sa unang beses, ako nga iyon. Sa kabilang sulok, si Bayani ay nakaupo, nakatingin sa apoy, tila nakikita ang mga pangarap na unti-unting nabubuhay. Nang gabi, habang tahimik ang lahat, lumabas si Bayani sa beranda. Nakaupo ako, nakabalot sa alampay, nilalampasan ng malamig na hangin ang init ng apoy sa loob. Hindi niya ako pinilit sumagot ng tanungin niya, "Iniisip mo ba ang pag-alis?" Sagot ko, "Noon pa." Tumango siya ng dahan-dahan. "Bakit hindi mo ginawa?" Tumingin ako sa mga bituin, sa duya na dahan-dahang gumalaw, at sa mga pangarap na unti-unting nabubuhay. "Dito," sabi ko, "walang humihingi sa akin na maging iba kaysa sa kung sino talaga ako." At sa gabing iyon, sa ilalim ng kalangitan ng San Rafael, nagsimula ang isang bagong yugto ng aking buhay, isang kwento ng pag-ibig, tapang, at pagtanggap na hindi ko kailanman inasahan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Pasok ang gabi sa San Rafael, ang hangin ay malamig at may dalang katahimikan. Bitbit ko ang timba ng tubig, nilalakbay ang mahabang daan patungo sa balon. Hubad ang aking mga paa, ang malamig na lupa ay dahan-dahang dumadampi sa aking mga talampakan habang ang dilim ay bumabalot sa paligid. Hindi ko siya napansin agad. Nakasandal siya sa bakod, kalahating anino ang bumabalot sa kanyang katawan. Nakayuko ang ulo, nakabaligtad ang sombrero sa ulo, at maihawak na bote ng alak na maluwag na nakakabit sa mga daliri niya. "Clay," bulong ko ng mahina, parang tinatawag ang anino ng nakaraan. "Umiwas ka na." Ngunit dahan-dahan siyang lumapit, ang amoy ng alak ay bumalot sa hangin. Bago ko pa maisigaw ang pangalan ni Bayani, nahawakan niya ang pulso ko, marumi, magaspang, at hindi inalagaan. Bumukas ng malakas ang pinto ng kamalig sa likuran namin, at may mabilis na hakbang ang sumulpot. Si Bayani, matatag at determinado, ang unang tumakbo. Ang kamao niya ay tumama kay Clay sa panga, isang malakas na palo na parang bagyong bumagsak sa lupa. Napaluhod si Clay, ang alikabok ay umikot sa paligid nila, habang si Bayani ay nanatiling matatag. Hindi tumingin si Bayani kay Clay. Nilapitan niya ako, ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. "Ayos ka lang ba?" tanong niya. Tumango ako, bagamat mabilis ang hininga at nanginginig ang mga kamay. "Pasensya na," bulong ko, hindi ko maintindihan kung bakit. Hinawakan ni Bayani ang pulso ko na hawak ni Clay. Dahan-dahan niya itong nyapos gamit ang pulang bandana na nakatali sa liig niya. "Walang sinuman ang hahawak sa'yo maliban kung ako ang magbibigay pahintulot," mahina ngunit matatag ang sinabi niya. Pumasok kami sa bahay, pinakuluan ko ang tubig upang linisin ang sugat niya. Amoy sabon at usok ang pumuno sa silid. "Hindi mo kailangang gawin yan," sabi ko habang pinipisil ang tela sa kanyang sugat. Ngumiti siya ng bahagya. "Pinanghahawakan kita," sagot niya. Hindi ako mahilig makipag-away, pero mas ayaw ko kapag may natatakot sa akin. Hindi ko mapigilan ang luha, hindi dahil sa takot, kundi dahil matagal nang walang tumayo para sa akin. Tiningnan niya ako, may init sa mga mata na parang mailihim na naunawaan. Hindi kami nag-usap ng matagal, ngunit may dumaan na malakas na katahimikan, isang pag-ibig na hindi kailanman sinabi, ngunit ramdam namin. Kinabukasan, habang nagmamasa ako ng biskwit, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan. Tumakbo ako palabas, nakita si Tomas na nakahiga sa tabi ng tambak ng kahoy. Ang mukha niya ay puno ng sakit, ang paa niya ay naipit, at ang palakol ay may dugo. Lumuhod ako sa tabi niya, nyapos ang kanyang hita, at umiyak ng tahimik. "Kaya mo to anak, tiisin mo," bulong ko. Dumating si Bayani ng mabilis at tahimik, kinuha si Tomas at nilinis ang sugat. Pinindot ko ang tela ng mahigpit habang umiiyak si Tomas, habang si Bayani ay tahimik na nanonood. "Huwag kang umiyak, Mama," bulong ni Tomas. Pinisil ko ang mga labi ko at inisip na ang tawag na Mama ay isang panalangin na bumalot sa aking puso.
Habang nagpapahinga si Thomas, ang mga bata ay nagdala ng kumot, mga laruan at mga pangako. Si Lito ay nagbigay ng sirang kabayo na kahoy at sabi niya, "Maaayos mo to, kaya mo yan." Tumingin si Mateo at tahimik na tinanong, "Tatahan ka ba dito?" Tumango ako nang hindi nagsasalita. Sapat na iyon. Tinawag na nila akong mama at sa bahay na ito, naramdaman ko na para sa unang beses, ako nga iyon. Sa kabilang sulok, si Bayani ay nakaupo, nakatingin sa apoy, tila nakikita ang mga pangarap na unti-unting nabubuhay. Nang gabi, habang tahimik ang lahat, lumabas si Bayani sa beranda. Nakaupo ako, nakabalot sa alampay, nilalampasan ng malamig na hangin ang init ng apoy sa loob. Hindi niya ako pinilit sumagot ng tanungin niya, "Iniisip mo ba ang pag-alis?" Sagot ko, "Noon pa." Tumango siya ng dahan-dahan. "Bakit hindi mo ginawa?" Tumingin ako sa mga bituin, sa duyan na dahan-dahang gumalaw, at sa mga pangarap na unti-unting nabubuhay. Dito, sabi ko, walang humihingi sa akin na maging iba kaysa sa kung sino talaga ako. At sa gabing iyon, sa ilalim ng kalangitan ng San Rafael, nagsimula ang isang bagong yugto ng aking buhay, isang kwento ng pag-ibig, tapang, at pagtanggap na hindi ko kailanman inasahan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Pasukin natin ang gabi sa San Rafael, ang hangin ay malamig at tahimik. Bitbit ko ang timba ng tubig, nilalakbay ang mahabang daan patungo sa balon. Hubad ang mga paa ko, dahan-dahang dumadampi ang malamig na lupa sa aking talampakan habang ang kadiliman ay bumabalot sa paligid. Hindi ko siya napansin agad. Nakasandal siya sa bakod, kalahating anino ang bumabalot sa kanyang anyo. Nakayuko ang ulo, nakabaligtad ang sombrero, at maihawak na bote ng alak na maluwag na nakakabit sa kanyang mga daliri. "Clay," bulong ko ng mahina, parang tinatawag ang anino ng nakaraan. "Umiwas ka na." Ngunit dahan-dahan siyang lumapit, ang amoy ng alak ay bumalot sa hangin. Bago ko pa maisigaw ang pangalan ni Bayani, nahawakan niya ang pulso ko, marumi, magaspang, at hindi inalagaan. Bumukas ng malakas ang pinto ng kamalig sa likuran namin, at may mabilis na hakbang ang sumulpot. Si Bayani, matatag at determinado, ang unang tumakbo. Ang kamao niya ay tumama kay Clay sa panga, isang malakas na palo na parang bagyong bumagsak sa lupa. Napaluhod si Clay, ang alikabok ay umikot sa paligid nila, habang si Bayani ay nanatiling matatag. Hindi tumingin si Bayani kay Clay. Nilapitan niya ako, ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. "Ayos ka lang ba?" tanong niya. Tumango ako, bagamat mabilis ang hininga at nanginginig ang mga kamay. "Pasensya na," bulong ko, hindi ko maintindihan kung bakit. Hinawakan ni Bayani ang pulso ko na hawak ni Clay. Dahan-dahan niya itong nyapos gamit ang pulang bandana na nakatali sa liig niya. "Walang sinuman ang hahawak sa'yo maliban kung ako ang magbibigay pahintulot," mahina ngunit matatag ang sinabi niya. Pumasok kami sa bahay, pinakuluan ko ang tubig upang linisin ang sugat niya. Amoy sabon at usok ang pumuno sa silid. "Hindi mo kailangang gawin yan," sabi ko habang pinipisil ang tela sa kanyang sugat. Ngumiti siya ng bahagya. "Pinanghahawakan kita," sagot niya. Hindi ako mahilig makipag-away, pero mas ayaw ko kapag may natatakot sa akin. Hindi ko mapigilan ang luha, hindi dahil sa takot, kundi dahil matagal nang walang tumayo para sa akin. Tiningnan niya ako, may init sa mga mata na parang mailihim na naunawaan. Hindi kami nag-usap ng matagal, ngunit may dumaan na malakas na katahimikan, isang pag-ibig na hindi kailanman sinabi, ngunit ramdam namin. Kinabukasan, habang nagmamasa ako ng biskwit, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan. Tumakbo ako palabas, nakita si Tomas na nakahiga sa tabi ng tambak ng kahoy. Ang mukha niya ay puno ng sakit, ang paa niya ay naipit, at ang palakol ay may dugo. Lumuhod ako sa tabi niya, nyapos ang kanyang hita, at umiyak ng tahimik. "Kaya mo to anak, tiisin mo," bulong ko. Dumating si Bayani ng mabilis at tahimik, kinuha si Tomas at nilinis ang sugat. Pinindot ko ang tela ng mahigpit habang umiiyak si Tomas, habang si Bayani ay tahimik na nanonood. "Huwag kang umiyak, mama," bulong ni Tomas. Pinisil ko ang mga labi ko at inisip na ang tawag na mama ay isang panalangin na bumalot sa aking puso. Habang nagpapahinga si Tomas, ang mga bata ay nagdala ng kumot, mga laruan at mga pangako. Si Lito ay nagbigay ng sirang kabayo na kahoy at sabi niya, "Maaayos mo to, kaya mo yan." Tumingin si Mateo at tahimik na tinanong, "Tatahan ka ba dito?" Tumango ako nang hindi nagsasalita.
Sapat na iyon. Tinawag na nila akong mama, at sa bahay na ito, naramdaman ko na para sa unang beses, ako nga iyon. Sa kabilang sulok, si Bayani ay nakaupo, nakatingin sa apoy, tila nakikita ang mga pangarap na unti-unting nabubuhay. Nang gabi, habang tahimik ang lahat, lumabas si Bayani sa beranda. Nakaupo ako, nakabalot sa alampay, nilalampasan ng malamig na hangin ang init ng apoy sa loob. Hindi niya ako pinilit sumagot ng tanungin niya, iniisip mo ba ang pag-alis? Sagot ko, noon pa. Tumango siya ng dahan-dahan. Bakit hindi mo ginawa? Tumingin ako sa mga bituin, sa duyan na dahan-dahang gumalaw, at sa mga pangarap na unti-unting nabubuhay. Dito, sabi ko, walang humihingi sa akin na maging iba kaysa sa kung sino talaga ako. At sa gabing iyon, sa ilalim ng kalangitan ng San Rafael, nagsimula ang isang bagong yugto ng aking buhay, isang kwento ng pag-ibig, tapang, at pagtanggap na hindi ko kailanman inasahan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Pasukin ang malamlam na gabi sa San Rafael, habang bitbit ko ang timba ng tubig, tahimik akong naglalakad patungo sa balon. Hubad ang aking mga paa, dahan-dahang dumadampi ang malamig na lupa sa aking talampakan. Ang paligid ay mapayapa, ang mga bituin ay kumikislap sa itim na kalangitan. Hindi ko siya napansin agad. Nakasandal siya sa bakod, kalahating anino ang bumabalot sa kanya. Nakayuko ang ulo, ang sombrero niya ay nakabaligtad sa ulo, at may hawak siyang bote ng alak na maluwag na nakakabit sa mga daliri. Clay, mahina kong bulong, parang tinatawag ang anino ng nakaraan. Umiwas ka na. Ngunit dahan-dahang lumapit siya, ang amoy ng alak ay bumalot sa hangin. Bago ko pa maisigaw ang pangalan ni Bayani, nahawakan niya ang pulso ko, marumi, magaspang, at hindi inalagaan. Bumukas ng malakas ang pinto ng kamalig sa likuran namin, at may mabilis na hakbang ang sumulpot. Si Bayani, matatag at determinado, ang unang tumakbo. Ang kamao niya ay tumama kay Clay sa panga, isang malakas na palo na parang bagyong bumagsak sa lupa. Napaluhod si Clay, ang alikabok ay umikot sa paligid nila, habang si Bayani ay nanatiling matatag. Hindi tumingin si Bayani kay Clay. Nilapitan niya ako, ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Tumango ako, bagamat mabilis ang hininga at nanginginig ang mga kamay. Pasensya na, bulong ko, hindi ko maintindihan kung bakit. Hinawakan ni Bayani ang pulso ko na hawak ni Clay. Dahan-dahan niya itong nyapos gamit ang pulang bandana na nakatali sa liig niya. Walang sinuman ang hahawak sayo maliban kung ako ang magbibigay pahintulot, mahina ngunit matatag ang sinabi niya. Pumasok kami sa bahay, pinakuluan ko ang tubig upang linisin ang sugat niya. Amoy sabon at usok ang pumuno sa silid. Hindi mo kailangang gawin yan, sabi ko habang pinipisil ang tela sa kanyang sugat. Ngumiti siya ng bahagya. Pinanghahawakan kita, sagot niya. Hindi ako mahilig makipag-away, pero mas ayaw ko kapag may natatakot sa akin. Hindi ko mapigilan ang luha, hindi dahil sa takot, kundi dahil matagal nang walang tumayo para sa akin. Tiningnan niya ako, may init sa mga mata na parang mailihim na naunawaan. Hindi kami nag-usap ng matagal, ngunit may dumaan na malakas na katahimikan, isang pag-ibig na hindi kailanman sinabi, ngunit ramdam namin. Kinabukasan, habang nagmamasa ako ng biskwit, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan. Tumakbo ako palabas, nakita si Tomas na nakahiga sa tabi ng tambak ng kahoy, ang mukha niya ay puno ng sakit, ang paa niya ay naipit, at ang palakol ay may dugo. Lumuhod ako sa tabi niya, nyapos ang kanyang hita, at umiyak ng tahimik. Kaya mo to anak, tiisin mo, bulong ko. Dumating si Bayani ng mabilis at tahimik, kinuha si Tomas at nilinis ang sugat. Pinindot ko ang tela ng mahigpit habang umiiyak si Tomas, habang si Bayani ay tahimik na nanonood. Huwag kang umiyak, mama, bulong ni Tomas. Pinisil ko ang mga labi ko at inisip na ang tawag na mama ay isang panalangin na bumalot sa aking puso. Habang nagpapahinga si Tomas, ang mga bata ay nagdala ng kumot, mga laruan at mga pangako. Si Lito ay nagbigay ng sirang kabayo na kahoy at sabi niya, maaayos mo to, kaya mo yan. Tumingin si Mateo at tahimik na tinanong, tatahan ka ba dito? Tumango ako nang hindi nagsasalita. Sapat na iyon. Tinawag na nila akong mama at sa bahay na ito, naramdaman ko na para sa unang beses, ako nga iyon. Sa kabilang sulok, si Bayani ay nakaupo, nakatingin sa apoy, tila nakikita ang mga pangarap na unti-unting nabubuhay.
Nang gabi, habang tahimik ang lahat, lumabas si Bayani sa beranda. Nakaupo ako, nakabalot sa alampay, nilalampasan ng malamig na hangin ang init ng apoy sa loob. Hindi niya ako pinilit sumagot ng tanungin niya, iniisip mo ba ang pag-alis? Sagot ko, noon pa. Tumango siya ng dahan-dahan. Bakit hindi mo ginawa? Tumingin ako sa mga bituin, sa duya na dahan-dahang gumalaw, at sa mga pangarap na unti-unting nabubuhay. Dito, sabi ko, walang humihingi sa akin na maging iba kaysa sa kung sino talaga ako. At sa gabing iyon, sa ilalim ng kalangitan ng San Rafael, nagsimula ang isang bagong yugto ng aking buhay, isang kwento ng pag-ibig, tapang, at pagtanggap na hindi ko kailanman inasahan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Pasukin ang gabi sa San Rafael, ang malamig na hangin ay dahan-dahang humahaplos sa aking balat habang bitbit ko ang timba ng tubig papunta sa balon. Ang mga paa ko ay hubad, at ang malamig na lupa ay dahan-dahang dumadampi sa aking mga talampakan sa bawat hakbang. Ang mga bituin sa itaas ay kumikislap, tila mga mata ng kalangitan na nagmamasid sa akin. Hindi ko siya napansin agad. Nakasandal siya sa bakod, kalahating anino ang bumabalot sa kanyang katawang pagod. Nakayuko ang ulo, nakabaligtad ang sombrero, at maihawak siyang bote ng alak na maluwag na nakabitin sa mga daliri niya. Clay, mahina kong bulong, parang tinatawag ang anino ng nakaraan. Umiwas ka na. Ngunit dahan-dahan siyang lumapit, ang amoy ng alak ay bumalot sa hangin. Bago ko pa maisigaw ang pangalan ni Bayani, nahawakan niya ang pulso ko, marumi, magaspang, at hindi inalagaan. Bumukas ng malakas ang pinto ng kamalig sa likuran namin, at may mabilis na hakbang ang sumulpot. Si Bayani, matatag at determinado, ang unang tumakbo. Ang kamao niya ay tumama kay Clay sa panga, isang malakas na palo na parang bagyong bumagsak sa lupa. Napaluhod si Clay, ang alikabok ay umikot sa paligid nila, habang si Bayani ay nanatiling matatag. Hindi tumingin si Bayani kay Clay. Nilapitan niya ako, ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Tumango ako, bagamat mabilis ang hininga at nanginginig ang mga kamay. Pasensya na, bulong ko, hindi ko maintindihan kung bakit. Hinawakan ni Bayani ang pulso ko na hawak ni Clay. Dahan-dahan niya itong nyapos gamit ang pulang bandana na nakatali sa liig niya. Walang sinuman ang hahawak sa'yo maliban kung ako ang magbibigay pahintulot, mahina ngunit matatag ang sinabi niya. Pumasok kami sa bahay, pinakuluan ko ang tubig upang linisin ang sugat niya. Amoy sabon at usok ang pumuno sa silid. Hindi mo kailangang gawin yan, sabi ko habang pinipisil ang tela sa kanyang sugat. Ngumiti siya ng bahagya. Pinanghahawakan kita, sagot niya. Hindi ako mahilig makipag-away, pero mas ayaw ko kapag may natatakot sa akin. Hindi ko mapigilan ang luha, hindi dahil sa takot, kundi dahil matagal nang walang tumayo para sa akin. Tiningnan niya ako, may init sa mga mata na parang mailihim na naunawaan. Hindi kami nag-usap ng matagal, ngunit may dumaan na malakas na katahimikan, isang pag-ibig na hindi kailanman sinabi, ngunit ramdam namin. Kinabukasan, habang nagmamasa ako ng biskwit, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan. Tumakbo ako palabas, nakita si Tomas na nakahiga sa tabi ng tambak ng kahoy. Ang mukha niya ay puno ng sakit, ang paa niya ay naipit, at ang palakol ay may dugo. Lumuhod ako sa tabi niya, nyapos ang kanyang hita, at umiyak ng tahimik. Kaya mo to anak, tiisin mo, bulong ko. Dumating si Bayani ng mabilis at tahimik, kinuha si Tomas at nilinis ang sugat. Pinindot ko ang tela ng mahigpit habang umiiyak si Tomas, habang si Bayani ay tahimik na nanonood. Huwag kang umiyak, mama, bulong ni Tomas. Pinisil ko ang mga labi ko at inisip na ang tawag na mama ay isang panalangin na bumalot sa aking puso. Habang nagpapahinga si Tomas, ang mga bata ay nagdala ng kumot, mga laruan at mga pangako. Si Lito ay nagbigay ng sirang kabayo na kahoy at sabi niya, maayos mo to, kaya mo yan. Tumingin si Mateo at tahimik na tinanong, tatahan ka ba dito? Tumango ako nang hindi nagsasalita. Sapat na iyon. Tinawag na nila akong mama at sa bahay na ito, naramdaman ko na para sa unang beses, ako nga iyon. Sa kabilang sulok, si Bayani ay nakaupo, nakatingin sa apoy, tila nakikita ang mga pangarap na unti-unting nabubuhay. Nang gabi, habang tahimik ang lahat, lumabas si Bayani sa beranda. Nakaupo ako, nakabalot sa alampay, nilalampasan ng malamig na hangin ang init ng apoy sa loob. Hindi niya ako pinilit sumagot ng tanungin niya,
iniisip mo ba ang pag-alis? Sagot ko, noon pa. Tumango siya ng dahan-dahan. Bakit hindi mo ginawa? Tumingin ako sa mga bituin, sa duyan na dahan-dahang gumalaw, at sa mga pangarap na unti-unting nabubuhay. Dito, sabi ko, walang humihingi sa akin na maging iba kaysa sa kung sino talaga ako. At sa gabing iyon, sa ilalim ng kalangitan ng San Rafael, nagsimula ang isang bagong yugto ng aking buhay, isang kwento ng pag-ibig, tapang, at pagtanggap na hindi ko kailanman inasahan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat.